We studied before about the pale horse rider, no? At we all know that the forces of the darkness, forces of the devil, working before and until now. Now, ngayon, dito in Revelation 6, simulan ko sa 5. And when he had opened the third seal, and I heard a third living creature saying, "Come." And I looked, and behold, a black horse, and the one seated on it had a balance scale in his hand. Sa Tagalog, at nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika at tumingin ka, at narito ang isang kabayong maitim, at yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay." Now, dito makikita natin na pagbukas ng third seal, the living creature saying, "Come," and he looked the black horse rider. Now, black horse rider again, telling of power. No? The dark horse, based sa interpretation, no? We all know it's how the devil works in some ways. You have a white, you have a red, dito naman black. No, the interpretation here is yung clarity of the message, kung paano ito dumilim, lumabo ng lumabo. No? And the one seated on it has a balance scale in his hand. Actually, totoo ito. Even before, tulad ng sinasabi ko, hindi lamang specific timeline na medyo dark. Hindi lamang sa panahon ni Luther na lumabo actually ang mensahe. Dumating ang panahon na talagang halos ipagbawal na eh. Hindi lamang yan sa panahon ni Luther. Actually, panahon ni Luther, mas lalong lumaganap eh. Mas lalong namulat, no, ang mga tao. Namulat ang mga tao sa katotohanan. At malaki naging impluwensya niyan, mga kapatid. The Roman Church will not be alarmed sa ginawa na ito ni Luther for nothing. Hindi sila maaalarma kung alam nila na maliit na movement lang yan. From Rome, from Italy, mga kapatid, buong Germany, actually Germany hati yan eh pagdating sa paniniwala nila. Of course, Catholicism pa rin, Protestantism, pero malaki ang naging impluwensya niyan. Because in history, mga kapatid, meron talagang hindi magandang history ang Germany at ang Rome. Because nung nagkaroon ng hindi siya declared as Holy Roman Empire sa Rome nung si Henry IV pa ang naging hari, king no, emperor of Germany. Actually, hindi naman yung official Holy Roman Empire, pero yun yung sentimiento niya eh. Na ayaw niya na magpahawa kung kani-kanino, ayaw niya na ma-appoint kung sino-sino. Basta kung sino yung gusto niyang kilalanin, kikilalanin niya. Doon sila nagkaroon ng hidwaan nitong Pope. I think it's Pope Vincent, kung di ako nagkakamali. Pero sa Pope na talagang nakalaban niya, very powerful ang Pope during that time. The dark, mga kapatid, in a sense, na talagang pilit na takpan, no? I-cover ang mensahe sa panahon na yan. Now, the church, alam naman natin itong history na ito, kung paano kinontrol, manipulate ng Romans ang mensahe. Na hindi mo pwedeng i-translate yan into any other language, only Greek or Latin.
upang sila lang makaintindi. And we all know what Luther did. At marami talaga ang na-enlighten ng panahon ni Luther na yan. Kaya hindi ko masasabi talaga na onte Hindi ko masasabi na onte. Dahil after Luther, mga kapatid, may mga nagsunuran pang mga bansa no? Na nag-translate na rin ng kanilang mga, nagsipinanganak ang Protestantism. But the fact na pinilit iyan takpan ng Catholicism gave us the understanding kung bakit dumilim, no, ang gospel during that time. And in that time, sa period na yan, sabi rito, black horse, and the one seated, so may nakaupo pa, had the balance scale in his hand. We all know, during the time, balance scale, panahon ni John, its use is for business, no? Sa transaction, sa mga market, mostly ginagamit nila yan So dito makikita natin na how the gospel was been darkened, been trying to been covered, no, natakpan itong mensahe na ito. At the same time, merong scale. We talk about business or pang ano ito the modern day scale, no, yung kiluhan na ginagamit sa panahon na ito. And then 6, sabi na, I heard something like a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of a wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius. And do not damage the olive oil and the wine. Sa Tagalog at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay, nagsasabi, sa isang denaryo ay 1 takal ng trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal ng sibada or barley. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Sa mabilis na pag-unawa sa talata na ito, wheat, barley, no? Again, i-clarify ko lang na barley, we know today barley green di ba? Yung mga mostly nakilalang brand ngayon for barley, kulay green. Pero in reality, barley is grain. Grain yan para siyang oatmeal, parang yung oat, parang gano'n ang style niya. Replacement yan for the wheat, no? Replacement for wheat, ginagawa rin nila yung tinapay, no? Barley bread, wheat bread, yan din ang ginagamit nila for bread making during that time, no? So pinakita ito kay Juan, no, the dark horse, the black horse with a scale. At ang narinig niya ang tinig in the midst of the 4 living creatures saying, again, with the 4 living creatures, mga kapatid, ito yung katulong natin, no, to understand these things of the Bible. It what inspires us, believers, sa mga huling panahon na ito. No, merong nag-i-inspire na talagang yung iba puro ano lang puro tapang lang ang pinapakita kahit walang revelasyon, mga kapatid. No, talagang kahit walang revelasyon, matapang. Mga example is yung leader ng may kilala nating leader na talagang mahilig sa debate, no? Itanong mo, Biblia ang sasagot. Talagang matapang. Kung mapapanood yung kanyang mga videos, matapang talaga. Pero may revelasyon
May malinaw bang naunawaan sa Biblia, mga kapatid? I disagree with that. Pero kung knowledge lamang about verses, walang problema, matapang. Pero an eye of an eagle, ayun ang kulang. No? Marami naman, passive lang. Marami mananampalataya, passive lang eh. Passive lang sila. Ayaw namin yan. Basta yung pananampalataya, okay na. Ready na kami maialay aming mga buhay. Pag dumating ang tribulation, ready na kami. Passive lang, no? Spirit of a calf. No? Handa na silang ialay ang kanilang mga buhay. Wala man unawa. Passive, walang ayaw ng mga manindigan sa katotohanan. Passive lang. No, this is the same as the spirit of a man. But here, one of the in the midst of the four living creatures, pinahayag ito kay Juan. A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius. The denarius is a currency during the time of Roman Empire. And the fact na minention dito is a quart wheat for a denarius. Of course, alam natin ito. Nagbebenta na. No? 3 quarts of barley and denarius, and do not damage the oil and the wine. We all know it's about selling. Now the bread, the wheat, the barley, as interpreted as bread or the Word of God, sa end time, very basic na ito. No? Na makita kung paano ginawang negosyo ang Biblia during that time. In history, lagi ito, pumunta lang kayo ng Google, mag-YouTube lang kayo, makikita nyo kung paano ginamit ito ng Catholicism. Gawing business ang salita ng Panginoon. And even si Rizal, no, nasabi ko na to before, na even si Rizal is a witness of this. Kung makita niya na kung paano ginawang hanap buhay ito no? Sabi ni Rizal sa kanyang sulat, no? No Limit Tangere ba yun? No, I think it's No Limit Tangere. Sabi ni Rizal, lahat ng tao, sabi niya nung time na yun, naghihintay sa magsasalita, no? na obispo. And bago dumating yung obispo, kailangan makaliko muna sila ng 250 pesos. Para lang sa pagsasalita ng obispo. 250 pesos, sabi ni Rizal, kita na yan ng isang komedyante. Sabi niya, 250 pesos, kita na ng isang komedyante nung panahon nila for 2 or 3 days na yon. 250 pesos. Kita na raw yun ng ilang araw. Pero sa priest, ilang oras lang. Sabi niya, tunay nga napakayaman. No? Para lamang sa sermon, mga kapatid, kailangan nila maglikom ng 250 pesos. Sabi ni Rizal. At marami pa siyang pinuna about sa mahal na araw, yung pagkain ng karne. Which is true. Dahil during the time, mga kapatid, yan nausong indulgences. We thought before indulgence, yung papanalangin mo yung kamag-anak mo namatay para mapunta sa langit, babaya. But before, the true concept of indulgence is yung mabuting gawa. Crusaders, yung mga crusaders, mga kapatid, they were inspired through indulgences. Para mabawasan yung mga kasalanan nyo, gumawa kayo ng mabuti. Indulgence na yon. Gusto nyo mabawasan ang kasalanan nyo, ibalik natin ang Jerusalem. They were inspired by a pope, mga kapatid, to do some indulgence. And later on,
Nang na-practice nila yung indulgence to be a currency, a money, mga kapatid, nakita nila na napakaganda. It's a good business na ang indulgence gawin na nating pera. Dahil kinukulang na ang pondo ang simbahan sa pagpapatayo ng mga simbahan sa mga lugar, sa mga bansa na nasasakop nila. Kulang na ang pondo eh. Anong gagawin natin? Indulgence, purgatory, mahal na araw. Yan yung mga nakita nila. In Europe, dahil mayayaman ang mga tao, pag mahal na araw, nagkaroon sila ng tradisyon na bawal kumain nito, bawal kumain yan. Si Kristo nga, pinahirapan eh. Maghirap din naman tayo. Samahan natin yung pagpipighati niya. Yung mga mayayaman, hindi nila matiis. Gusto nilang kumain ng ganito, gustong kumain ng ganyan. Anong gagawin? Pupunta sa Pope, kakausapin, baka pwede naman may exemption. Ito ang bayad. No? Na paano nangyari, mga kapatid? This is the reality. Lumipas ang mga panahon na nagpapalit-palit ng Pope, ng mga leaders ng mga bansa na yan, nagpapalit-palit, may mabait, may hindi, may nagkakagulo hanggang sa ang Europe mahati sa apat, magkaiba-ibang kingdom hanggang sa lumabas ngayon, mga kapatid, si Charlemagne. Now, Charlemagne plays a very important role of understanding this verse. Ang sabi rito, Charlemagne established a new standard, the livre, Carolingian, from a Latin libra. From denarius, mga kapatid, it evolved to libra. Ang time ni Charlemagne. No? The modern day pound, ang pera ng Europe. No, kung paano nag-evolve, hindi naman talaga siya nawala eh. Ang pagkilos ng kaaway, mga kapatid, hindi naman nawala eh. Nag-transform lang, nag-iba-ibang itsura lang. But the way we see it very clear, marami hindi alam ito. They thought, pera, na-invento, ganto, ganyan. Which based upon a pound of silver, a unit of both money and weight, and was worth 20 sous. From the Latin solidus, the modern shilling of 240 denarius, for the Latin denarius, your modern day penny. So from denarius, now it's called a penny. No? Yun ang interpretation nila ngayon about sa pera na yan. But dito, makikita natin, a quart of wheat for a denarius and a 3 quarts of barley for a denarius. Walang magagawa ito, mga kapatid. Pero dito, makikita natin kung paano ginawang business ang salita. Kung paano ginawang business ng Pope, ginamit ang salita ng Biblia to market. No? Talagang minarket niya to do is a business. Pero sabi ng Biblia, it's given eh. No? A quart of wheat for denarius, pinakita kay Juan. Though sa panahon ni Juan, mangyayari pa lang ito eh. Though meron ng shadow na nangyari sa panahon ni Judas. Yung salita, ibinenta for many pieces of silver. Christ is the Word. No, si Kristo ang buhay na salita na binenta niya for just pieces of silver. It is an example, but itong vision na ito from John, actually mangyayari pa lang ito sa parating. Kaya I believe, nang pinakita ito kay Juan, wala talaga siyang idea anong ibig sabihin yan. Dahil hindi sa panahon niya mainterpreta ang mga bagay na ito. So it's given. If you can notice, hiniwalay yung wheat and barley from the oil and the wine.
Na, kung mapapansin natin, a quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine. So it's very given that the wheat and the barley will be damaged. So alam natin yan. Paano yun? Paano nangyari? Interpreting the Bible. Manipulating the word na damage. But we need to understand, it's only wheat and barley, mga kapatid, ay ano lang yan anong tawag dito? Literature. I-interpretan natin ang wheat and barley, mga kapatid, it only means the literature. The letters, the words of the Bible, sige, mamanipulate yan, madadamage yan. Pinakita kay Juan na, in the coming days, in the coming decades, years, ang literature, madadamage yan. No, yun lang ang pinapakita nun. Madadamage yan, gagawing business yan. So, hindi lamang ito paalala kay Juan. No? Because this message, this vision, ay para sa atin din ito. Dahil umabot ito sa atin para sa atin ito. So, ang paalala is this, that this movement, no, na kung saan pinahintulot ng Panginoon ang paglabo o pagdilim ng mensahe, ng aral, pinahintulutan din na manipulate ito to use for business. If you think na yung business na yan, mga kapatid, is to the RCC only, diyan kayo nagkakamali. Dahil dinala na rin yan ng maraming denominational churches. No wonder why, bakit sa ibang translation, ang ginamit ay penny. No? Sa ibang translation, ang gamit dito, ito sa binabasa ko, ang gamit denarius. No? Sa ibang translation, ang gamit ay penny. Because kung ating i-research yan, mga kapatid, denarius evolves to penny. So from denarius to libra to pound, ngayon it's penny. No, nag-transform lang, nagpalit-palit lang ng tawag, but yung main thought is the same, yun pa rin yun. No, and if the devil thinks he can hide sa mga ganong transition, mga kapatid, hindi wala siyang metatago sa Biblia. Marami just take this for granted, na parang syempre ang mga ekonomiya kasi nag-evolve, nag-improve But we need to think about this, mga kapatid. I always say this, during the time of Charlemagne, siya ang implement ng tithes. Before that, mga kapatid, hindi kinukonsider sa Gentiles ang tithes because malinaw yan sa kanila na ang tithes is for the Jews only. And during the time of Charlemagne, inimplement niya na ang tithes. Of course, may consultation siya sa mga Hudyo kasi may mga alagad, may mga alipin si Charlemagne na Hudyo which he respect. That's why kung kami mga Gentiles, gagawin din namin ito. Parang sa kanya, parang feel niya na talagang yung pabor ng Panginoon. No, yung tithes. In-implement niya, that's why sa maraming simbahan ngayon, yun ang dala-dala na rin, yung tithing. No? So, doon pa lang malalaman natin kung saan nagsimula ang mga bagay na ito. It was Charlemagne who implemented the tithes. I'm not saying it's bad, but what I'm saying, kung anong ang sinasabi ng puso ng isang nagbibigay, yun ang mas importante. If you feel that you need to do tithes, do it.
If you feel that you need to do what your heart tells you to do, to give, do it. No? Ganun lang kasimple. But the time of Charlemagne, mahigpit siya. Tights dapat. No? Ng panahon ni Charlemagne. And ito na nga, no? Na-invento niya na itong mga bagong currency terms na sa panahon na natin ngayon ay penny. Now, makikita natin the quarts of wheat, barley, bakit hiniwalay ito sa oil, olive oil to be specific, and the wine. Because this living creature showing John, no, na talagang pagdating sa literature, dahil nga sinusulat lang yan, ay madadamage yan. Ito na nga, ginawa na nga negosyo. They will use that for business. No? At sabi rito, and do not damage the oil and the wine. Hindi sinabi na he cannot damage the oil or the wine. Hindi ganon ang statement. Pero ang sabi, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So this is utos ito eh. No? Utos. Do not damage the olive oil and the wine. Pero ibig ba sabihin, sige, business na rin natin ang salita ng Panginoon. Well, biblically speaking, we can. Diba? Sabi ng Biblia, binigyan kayo ng talento. Yung iba, ninegosyo. Of course, biblical terms ang ibig sabihin nun. No, pwede natin itong ikalakal, spiritually speaking, na hindi katulad ng ginawa ng Catholicism na when they use this for business, literally business. Pwede natin ikalakal ito. Pero hindi natin pwedeng i-manipula. Kung anong sinasabi ng Biblia, doon lang tayo. Pero paalala, it's a warning, do not damage the oil and the wine. What the oil and the wine has something to do with this? Mga kapatid, in Germany, there is almost 1,600 years old bottle of wine na nahukay. At ang Germany kasi dati ay naging base yan naging base yan ng mga Romano. At nung nahuhukay nila ang lumang base ng mga Romano, may mga nahukay silang bottles of wine. For 1,600 years, mga kapatid. At ay surprising kasi nung tinest nila yung wine na yon, of course hindi na siya drinkable, hindi na pwede dahil sobrang luma na. Pero nagulat sila, wala nang alcohol, ang natira na lang yung katas ng ubas and surprisingly olive oil. So sabi ko, ba't may olive oil ang wine? Then through research, mga kapatid, I understand that during that time, they use olive oil as a natural preservative. That is why tumagal lang ganun katagal yung wine na yon. 1,600 years nang nahukay na wala nang alcohol. No, ang natira na lang is the oil and the wine. So the oil here means something that preserves something that preserves. The wine here, marami nagsasabi, alak yan mga kapatid. Meron ako nakausap, no? I just want to make this one clear. The communion, mga kapatid, to understand the communion, na para bagang sobrang lalim na pagkaunawang communion, but actually it's just a basic thing. It's not a progressive revelation to understand na yung communion pala na ginagawa mo dapat unleavened bread.
Ang tagal na natin pinag-aaralan dito yan. Hindi lamang natin yan pinapangalandakan sa social media. But to understand that the bread that you need to use in a communion ay unleavened pala. Mga kapatid, it's not something new. Nung nagpaalala si Kristo sa mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng tinapay ng mga tao na yan. Akala nila literal eh. Hindi, kumain na kami. Mga kapatid, doon pa lang paalala yan. Mag-ingat kayo sa mga turo na may halong man-made. Doctrines. No? Hindi revelasyon, hindi progressive revelation to understand na tinapay pala unleavened bread. Pero yung ginagamit nilang wine, mga kapatid, tinanong ko, alam mo ba kung paano ginawa yung wine na ginagamit mo? Wine nga, iniinom mo, alam mo kung paano ginawa? Ginamitan ng yeast o libadura to speed up fermentation. But during the time of Christ, mga kapatid, ang yeast nila doon is a natural yeast. Meron akong pinanood na nag-reenact sila or they redo the process ng ancient winemaking. Hindi talaga ganun kaganda ang lasa ng mga wine na ginawa mo lang in the kitchen. Hindi talaga ganun kasarap, lalo may stock siya ng ilang araw. No? Mas masarap talaga siya pag bagong piga. Parang walang pinagkaiba kasi sa tuba yan eh. Ang tuba, patagalin mo pa ng ilang linggo, maasim na. Sa wine, the same thing. No? The same thing. Yung natural yeast, mga kapatid, is the influence of the environment, yung balat nung ubas, natural microorganism that causes the juice to ferment, no? Natural yun. Hindi yun yung nilalagay na sa panahon natin ngayon na yeast para mas mabilis mag-ferment. No, na itong natural agent na ito, no, yung yeast na sinasabi, causes the sugar in the wine to become alcohol. So natural yan, natural process. Pero itong wine na ito na tinutukoy natin dito, mga kapatid, this is not something na yung nakakalasing. No? Tanong, bakit laganap ang wine sa panahon na yan? Bakit kahit mga Romano may wine? Hindi lamang ito simbolo ng social status. May wine ako eh. O social. Mga kapatid, during that time, hindi ganun ang sukatan. Because if you know, kung paano nila nakukuha ang tubig during that time, sa mga streams lang nila nakukuha ang tubig nila. Streams, rivers, mountains, doon lang lamang nila nakukuha ang kanilang mga tubig through aqueducts. Hindi uso ang filterization dati. Hindi yan uso. Kaya pag inom nila ng tubig, of course, hindi ganun kalinis, most of them nagkakaroon sila ng problema sa sikmura. Ang solution nila is adding wine to their normal waters. It's a medicine for them. No, it's a medicine. And the Bible can prove that, no? Na sinabihan na, I think it's Timothy, nung sinabihan siya na wag rin tubig lang ang inumin mo. Uminom ka rin ng alak o wine. Hindi sinasabi rin, mga kapatid, marami kasi na misinterpret ito eh. No, pwede mag-inom. But the reason for this is for medical purposes. Dahil lahat sila during that time, hindi uso yung mga water station ng panahon na yun na nag-filter. Hindi uso yan. Kukuha ka lang sa bukal, kuha ka sa ilog, kuha ka sa sapa, doon hindi naman kasi ganun ka-polluted. Yes, malinis. Pero hindi mo alam kung kailan katatamaan talaga. Kaya ang remedy nila ay wine. Because we all know wine is a natural antioxidant.
Hindi nga lang pwedeng puro wine kasi nga malalasing sila. Kaya ang ginagawa nila, hinahalo nila sa tubig. So here, makikita natin, the oil and the wine, the oil as a preservative. And the wine, mga kapatid, is a medicine. We all been taught na this is all about the spirit. No? Because oil uses for bread and the wine, mga kapatid, wala pa akong nabasa o na, though yes, it's doable. Pag magbihik ka ng tinapay, lagyan mo ng wine, pwede rin naman to add up a little flavor. But it's not a normal thing na ginagawa nila sa paggawa ng tinapay before. Oil, yes, papahiran nila yan, lalo yung bato. Then, lagay ng tinapay, yes. For the spirit, mga kapatid. But ang paalala sa atin is, do not damage the oil and the wine. The thing that preserves, no, itong bagay na ito, that makes us being healed. No, dahil ang ginagamit ang wine na ito, hindi lang siya for special occasions. Kasi marami ako naririnig, especially itong mga grupo na ito, na stimulant, wine for stimulant. Alam niyo ba kung paano nagkukos ng stimulation sa katawan ng tao pag umiinom ng wine? It's the alcohol. Alcohol ang dahilan kaya sinasabi ng stimulant, para ka nare-relax. Because of the alcohol. And I don't think yun ang nais sabihin dito ng Biblia. Na alcohol. Again, when we talk about wine, we're talking about a remedy, a medicine. No? If we put that into realization, mga kapatid, lahat naman tayo ay spiritually wounded. No? Meron tayong mga sugat na ginawa ng kaaway sa ating pananampalataya, sa ating pagkaunawa ng Biblia. At ano ang remedy, mga kapatid? It's only the Word of God. So doon pa rin natin maibibase itong wine na ito. And the Spirit, mga kapatid, the thing that preserves this remedy. All throughout the history, it's all about the Spirit na pinangalagaan itong salita na ito. The literature, yung literature mismo, yung sulat, nakontrol ito ng tao ng kaaway We need to accept this, nakontrol ito. Maraming mga grupo nagtatalo-talo dahil sinabi ganito, ito nakasulat. Parehong Biblia. Kaiba ang nakasulat. No? Sa Ten Commandments lang, nagkakaiba yan Ibang Ten Commandments ng Catholicism, ibang Ten Commandments ng Protestants. Paano nga sila magtatalo? Sa Bible namin, wala naman sinabi magsumamba sa Diyos-Diyosan sa Protestante, nakasulat, wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa RCC, walang ganon. Ang sabi lang, strange God. What are the strange gods? Mga kapatid, mga ribulto na mga isda, mga hayop. Hindi na pwedeng ganon. During the time of Charlemagne, may mga emperors, mga pope before him and leaders before him na tinanggal ang ribulto. Tinanggal yan. But nang dumating ngayon si Charlemagne, maraming umuudyok sa kanya, ibalik natin. Wala namang masama na magkaroon tayo ng ganito ganyan ng ating mga sinasamba. No? Ibalik natin yan. Sa panahon niya, naibalik yung mga yan. At marami pang idinagdag. Yes, malaki kinontribute ni Charlemagne when it comes to the economic, especially in Germany. Pero pagdating sa pagkaunawa ng Biblia, mga kapatid, marami talaga ang sumablay. And the instruction is very clear. Do not damage the oil and the wine. The very thought, mga kapatid, no, actually hindi nga talaga nila na-damage ito
Itong part na to, especially in the Revelation, dahil nga ang lalalim eh. No? Halos wala talaga na damage dito. Though may konti siguro na mga nabago, especially doon sa beast and the four living creatures. Pero yung ibang mga part ng Biblia may mga na-damage talaga. No? Huwag pighatiin, huwag ipahamak ang langis at ang alak. No? So the oil, mga kapatid, is used to be for preservation. And all throughout the history, mga kapatid, this is the Spirit of the Lord who's inspiring people to preserve the message. Hindi natin masasabi na end time message man, pero nakarating sa atin ang salita na ito, mga kapatid. Now the baton, the task ay nasa atin to preserve or not to damage the spirit that preserves, mga kapatid, itong ating the wine or the remedy, itong solusyon eh. And many things na nagkakagulo kasi kahit tubig during the time polluted. Hindi man ng basura but by organisms na hindi dapat malagay sa iyong sikmura. May pollution pa rin sa tubig during that time. At anong solusyon nila, mga kapatid, is to add wine into the water. It cleanses the water. The wine. No? And that is the same thing, mga kapatid, sa revelasyon. Because as we always say, what sets believers apart is revelation. Magiging gamot ito sa bawat mananampalataya. The problem is, marami ang tumatanggi. This could heal them, spiritually speaking. No? Kasi 5 months tormention, mga kapatid, baka ma-deny mo sa hirap. Baka ibaba mo ang pananampalataya mo Wala kang kamalay-malay. Ito ba yung sinasabi nung nag-preach dito na 5 months tormention? Walang kamalay-malay No, meron nga iba, nagutom lang Nakalimutan na yung pagiging mananampalataya Wala pa tayo sa Great Tribulation yan. Wala lang maisuot, wala lang maganito, wala lang maisaing, mga kapatid, minsan nakakalimutan na pagiging mananampalataya. Gutom pa lang yan. Paano kung talagang pinapahirapan ka na? Now, they have this solution, they have this remedy, and that is the revelation, and the understanding of the Word of God. Mga kapatid, na hindi ito madadamage. Paalala sa atin ito na ingatan nyo na huwag madadamage yan. It should be a remedy for everyone. The Spirit has been preserving it until now, mga kapatid. Huwag nyo hayaan na ma-damage yan. Paano madadamage yan? Mga sarili nating desires. Nasira ang revelasyon paglipas ng panahon, dumilim dahil sa mga pansariling motibo ng mga nagpapakilalang lingkod ng Diyos. During the time of Constantine, magandang mitiin niya Marami nagsasabi, ito ang turo, itong ibig sabihin ng Biblia. Wala naman silang kinonsulta na Udyo o talagang Kristiyano ng time na yon. No, wala nga talagang Nagbabasa sila ng Biblia, yes, but they don't consider themselves Christians. Arians, iba-iba, marami Pero nagpakilala lang na Kristiyano doon, mga kapatid, is si sino to? Constantine. Dahil naging follower daw siya ni Kristo. Kaya wala na tayong kikilala ng ibang turo. Sabi niya, pinunit niya lahat ng sulat. Ito na susundin natin sa panahon na ito. Pinapakabautismo ka na, nagpakita sa akin si Kristo, Kristiyano ka na.
Pero hindi pa rin nawala yung mga Aryans noon, mga taga-sunod ni Arius. Yes, they read the Bible. Pero yung mga tao, ang tawag sa kanila, hindi Christians eh. Aryans, Sibelians, kay Sebelus, mga ganon ang tawag. Naging follower of men. Hindi naging follower of Christ. So, may nagpakilalang follower of Christ, sablay din naman eh. So all throughout the history, it's been being preserved. Iningatan itong main thought of the Bible. No? Nakalusot din naman itong literature, yung words and the book, nakalusot din naman. Yun nga lang, nagamit, na manipulate for business purposes. At hindi lang yan ang panahon nila. Hanggang ngayon, mga kapatid, the word, the literature is still being used for business, especially sa US. Mga bata pa lang, tinetrain na nila yan. Maging good preachers. Para pag lumaki ka, mag-preach ka because it's a good business. May sarili kang airport, may mansion ka, may sarili kang helicopter, may sarili kang aeroplano. Wala sa iyo ang traffic. At akala nyo sa US lang may ganyan, mga kapatid, meron na rin dito sa Pilipinas niyan. Sa Mindanao, meron na yan. Ngayon, na hinuhuli siya, tinutugi siya ng batas. Dahil sa kaso niya. At tatago siya ngayon, walang nagawa yung yaman niya. Ang pinahawak ngayon ng yaman niya si Duterte. Kaibigan niya eh. At di ka nalalayo, dito lang sa Luzon, sa Cavite, mga kapatid. Ang buhay ng mga pastor, talagang maluwag. Wealthy. May apartment ka, may condo ka, may sasakyan ka, walang problema. That's why inviting people sa mga denominations na ito, talagang gano'n sila humikayat. No, gano'n sila humikayat. Pagpapalain ka ng Diyos. Ang sabi sa for I have promised you, anong verse yun? For I have plans and for you, to prosper you, mga kapatid. Asa na tunay na unawa doon. The Bible, the Spirit is preserving the thought of that verse. And many denominations use that to tell someone, of course, pagpapalain ka, normal naman yan, pagpapalain ka talaga, sumunod ka sa Panginoon. It's very given. But to let them understand na gusto mo yumaman, gusto mong mag-boom kung ano man ang business gusto mo, ang bulsa mo, may plano ng Panginoon sa iyo, pagpapalain ka eh. Pero nasabi ba nila ang consequences? Nasabi ba nila ang 5 months tormention? Nasabi ba nila ang great tribulation? The angel of destruction, nasabi ba nila? Wala. Pero pagdating sa mga ganyang bagay, mga kapatid, they're so energetic about that. And only to realize that verse is not for the Gentiles. It is for Israel. It's a promise to them na mayroong pagpapala sa kabila ng kanilang paghihirap. May pangako pa rin sa kanilang Panginoon. It's not about your that verse has nothing to do with your pocket. With your possessions. Walang kinalaman dyan. Ang para sa iyo ay ito. Unahin mo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon. Dahil pag hindi, mga kapatid, hindi ito pananakot, but this is reality. If you get left behind, mga kapatid, there's a 5 months tormention. Hindi ito gawa-gawa lang. Read your books, read your Bible, read your Revelation. No? So the Lord's preserving these things, this remedy. It's being preserved by the Spirit all throughout the years. At nakarating sa atin ngayon, mga kapatid, so this task ay nasa atin na ngayon. Do not damage this thing. This revelation. The question is, paano natin ito nada-damage?
A wine, mga kapatid, nawawala ang essence ng wine kapag na stock nila ito. Yes, mayroon nagsasabi habang tumatagal, sumasarap ang wine. Of course, it is because o yung mga nilalagay nila doon. But in a natural way of preserving a wine, mga kapatid, mas fresh, mas masarap. Habang tumatagal yan, tumataas ang alcohol content, pumapait. Kaya nga pag nakainom ka ng wine, ang taas ng alcohol content, hindi mo talaga mainom. Ang pait, ang pangit ng lasa. Pero yung mga matatamis, bago lang yan. Bagong process lang yan yung matatamis. Kaya sobrang tight ang pagsara ng mga bote para walang makapasok halos na hindi sila, kung mapapansin mo, hindi sila gumagamit ng mga takip na dati, no? Yung takip na ganon-ganon, bawal yon. Kasi napapasukan ng organisms yun eh. Cork ang gamit nila ron, kahoy. Sobrang higpit nun. Para at least kahit papaano, mapabagal yung process. Kasi pag tumagal ang fermentation, mga kapatid, talagang tumataas din ang alcohol content eh. Kasi sugar, kino-convert yan itong agent na to into alcohol. Ngayon, hindi ko na alam kung paano pa nila pinapataas yung alcohol content, kung may mga ina-add pa. But yung natural kasi, habang tumatagal yan, ang style niya parang suka, tuba. Patagalin mo na patagalin, nag-iiba lasa niyan, maasim. Pero fresh ang tuba, napakasarap. No, na-experience ko yan from puno, pagbaba. Ang tamis, ang sarap. No, ang sarap ng lasa. Pero katagalan, lumuluma, nag-iiba yung lasa. The same thing sa wine. That's why yung water into wine ni Kristo, I believe, ang lasa nun talagang fresh na fresh, eh, first class. Hindi siya yung parang alcohol na. No? First class, sabi nila, parang ano to ngayon lang namin natikman ito. So, ibig sabihin, nakakatumbas yun is talagang yung bagong piga. So, paano ito madadamage, mga kapatid? Of course, sa pagpapabaya. Pag hindi tayo nagbantay, no? Pag hindi natin ito iningatan, napapabayaan, mga kapatid. Lagi tayo dapat aware and always seek for new revelation. Huwag tayong makontento na. Ganun lamang kasimple. Huwag tayong makontento na. The Spirit has been preserving this. That's what the oil is teaching us. The Spirit has been preserving this remedy for so long. At ang pag-revelasyon sa atin dumating, huwag na natin sayangin. Huwag na natin itingga hanggang sa mabulok pa na hindi na mapakinabangan. What I mean is mapabayaan, mga kapatid. Minsan, hindi natin nabibigyan na ng panahon eh. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, which is supposed to be a remedy for us, for our spiritual illnesses, mga kapatid, is napapabayaan eh. Hindi na natin natitake eh. Remember, in order to be cured for any stomach problems during that time, kailangan mo siyang i-take. Kailangan mong inumin. Pero kung hayaan mo lang siya nandyan, hindi mo naman iti-take, walang magiging epekto sa'yo. All of the misconceptions, confusion sa ating mga unawa pagdating sa salita ng Biblia, hindi yan magkakaroon ng remedyo kung hindi tayo mag-i-indulge. Kung hindi natin i-absorb ang remedyo na ito. Walang mangyayari kung hayaan mo lang yan dyan. Take it. Because the Lord, through the Spirit, talagang iningatan yan. At huwag naman natin sayangin. No? Ganun lamang kasimple. The spirits, this one for the living creatures, I believe this one of the living creature na nagpapakita ito kay Juan, I believe is someone na talagang merong gustong ipaunawa sa mga bagay. And the one
who's in charge of letting these things to be seen in a very, very clear way. Of course, the attributes of an eagle, which is sa panahon natin ngayon is talagang who's on the edge. No? Who's in the edge. Para maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ganun lamang kasimple, mga kapatid. No? Na-damage ang literature, nagamit for business. But we need to understand that the Spirit, mga kapatid, is preserving the thing that could be, could cure us. No? Nahilumin ng ating mga maling unawa, no? Ang ating mga maling pagkakaintindi sa salita ng Panginoon. Paano ko nasabi? Because the structure, the literature has been damaged. Kahit naman tayo dati, napaniwala tayo ng turo na ito eh. Akala nga natin, may tatlo, may dalawa kasi. Yun lang na pamana sa atin eh. Ano ginamit nila? Biblia rin naman eh. Father, Son, Holy Spirit. Tapos manipulate ng konti yung Biblia, pinalitan ng Creator, si Kristo. So, Biblia rin ang ginamit. But the Spirit, mga kapatid, is preserving something all throughout the years that could help us, cure us sa mga maling unawa na ito. Kaya ngayon, pag binasa ka sa Biblia na parang, mali. Alam mo, ang Espiritu, parang biglang bibigat ang pakiramdam mo yan. Parang mali ito ah. Nung may nabasa ako na created this, created that. Christ who created, teka lang, sabi ko parang mali ah. Tingnan ko sa ibang translation, mga kapatid. Through Christ. God created this, that. Through Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Hindi si Kristo. Pero dahil sa Kanya, mga kapatid, all things were created. Ibig sabihin, pinahintulot ng Panginoon na malikha, magtuloy-tuloy ang creation dahil kay Kristo. Hindi ibig sabihin si Kristo ang nagtayo ng puno, si Kristo ang nagbigay ng mga hayop. No. And the Bible is very clear, do not damage the oil, because this is the Spirit that's been preserving this understanding. Ang sabi ng Biblia, huwag natin pighatiin ang Espiritu. Paano nangyayari yon na napipighatiin ang Espiritu, mga kapatid? Sa pagpapabaya at pagdidisregard ng salita ng Panginoon. Wala ka ng time, mga kapatid. I don't believe na hindi issue ang distance, I believe. Huwag natin gawing issue ang distance. No? Dahil kung gusto natin, may paraan. I don't know what are the circumstances, but mga kapatid, only God can see the heart of the people. Pero the message is very clear. Huwag natin pipighatiin ito. Do not damage this. And you know how we damage this thing? By neglecting, disregarding the very word of the Lord. At yung business na yan, mga kapatid, hindi pa natigil yan. Hindi natigil yan. Dahil indulgences, hindi pa rin natatapos yan. Hanggang ngayon, pumunta ka sa mga simbahan dyan. Hindi pa rin natitigil yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kailangan ng pera. Kailangan ng pera in every ministry. Kada galaw mo, talagang kailangan ng pera. Hindi mawala yan. But to use that, mga kapatid, para sabihin na it's an exemption eh. Kasi bawal eh. Pero magkano ba? Mga kapatid, doon na nagkakandaloko-loko ang maraming simbahan. Maraming nagkagulong-gulong simbahan dahil dyan. The church I've been through before, dyan sila nagkahiwa-hiwalay. Ang gusto ng isang pastor, the head pastor, lahat ng tithe centralized sa amin mapupunta. Sabi naman ng pastor ng branch, marami na may pangangailangan dito. Hindi pwede basta dito lahat ng pera, hiwalay. Mga kapatid, kung akala natin it's only happening in past years, mga kapatid, no. Tulad ng sabi ko,
From denarius, now it's penny, now it's dollar, now it's peso. Mga kapatid, ganon nag-evolve. Ganon nag-transform ang kaaway. Now from Charlemagne, from Germany, now all over the world. At hindi ito nakikita ng marami. How these things works, how the spirit of the devil works, mga kapatid. May black horse pa rin ba? Yes. Dahil marami pa rin ang nagko-cover up ng salita ng Panginoon. Marami pa rin ang nagpipilit na takpan ang katotohanan. Hindi lamang yan sa Catholicism. Kahit sa end time, napakarami yan. Don't think na dahil end time ka na, hindi nakikilo sa iyo yan. Mga kapatid, yan ka nagkakamali. If you fail to see and you fail to understand the deep things of the Bible, meaning may nakakaharang na sa iyong spiritual na mata. Your sight is being darkened. Natatakpan na. No? Kaya nga wala tayong magagawa eh. Hindi natin kayang tanggalin yung nakatakip na yan sa mata eh. Sa unawa. Wala tayong magagawa. But to let them understand these things, ibigay natin. Pero magpaunawa, mga kapatid, trabaho ng Diyos yan. It's the work of the Spirit. Remember, all throughout the years, the Spirit has been preserving this. Ngayon, kung hindi para sa kanila, wala tayong magagawa. Again, uulitin ko, there's a thing that separates the believers. It is the understanding. And the understanding, hindi yan lumabas lang pagdating ng panahon ni Brother Branham. The understanding of the Bible, nandyan na yan eh. Pagkabigay pa lang kay Juan ang unawa, nandyan na. Hindi nga lang pa na i-reveal. And the Spirit is preserving that. Iniingatan yan. Like what the use of the oil. It's preserving that understanding until that specific time that it needs to be revealed. Maihayag yan sa panahon ng last prophet, Brother Branham. At ngayon, patuloy pa na pinapolish ang unawa. No? Patuloy pa na nagpo-progress ang unawa. No? Ganun lang kasimple. All you have to do is just, wag mo lang asamin kasi yung kailangan aralin ko to kasi meron naman kaming debate, meron naman kaming meeting, meron naman kailangan ilatag. Galit na galit si Madam eh. Sabi ko, 100% walang na-settle dyan. Wala, na-settle naman talaga, kaya galit eh. Sabi niya sa akin, ba't ka natatawa? Alam mo ba, sabi ni Kristo, bawal tumawa, asa ng verse. Asa ng versikulo, wala na ibigay hanggang ngayon. Sabi ko, gagamit ka ng sa pangalan ni Kristo para mag-rebuke ng tao na wala naman sa Biblia, mga kapatid. Bulaan ka. Diba? Totoo naman, wala naman talaga na-settle eh. 100% ako, sabi ko, walang na-settle dyan. Wala naman talaga na-settle. Mga kapatid, it only depends on the motive, the intentions of a believer. Kung saan mo gustong magamitin ang mga bagay na ito. Kung sa debate, mga kapatid, ang ilalabas at ilalabas mo lang yung sinabi ni Brother Branham, sinabi ni Brother Jackson. But to put this in a very detailed, mga kapatid, I don't think na kung ang motibo mo is pagalingan, walang lalabas sa'yo na ganyan. Ang lalabas sa'yo, quotation, yung sinabi ni Brother Branham about these things. But you need to understand, mga kapatid, as we move closer sa paglabas o sa pag-utter ng seven thunders, all these things will going to be as clear as crystal. Lilinaw at lilinaw ito. Ang mga bagay na ito. And it's happening around us. I think, for me, this vision of the black horse rider ay paalala ito. To every believer, mga kapatid, kung paano ginagamit ng kaaway ang tao
to manipulate the Word of God, to use this for money purposes. No? Kung paano ito ginagamit. I'm not saying na money is not involved in this ministry. Kailangan talaga yan. But if that is the priority, diyan ka magkakaproblema. Because once in history, priority ito ni Charlemagne. The tithes, prioritize niya ito dahil kailangan niya mag-expand ng kingdom Kailangan niya mag-expand. No? Dahil ang Pope, very specific siya dyan Specific. Sa kanya naman, hindi niya binabagit yung tithes ng Pope, hindi niya binasabi yon. It's only this time na talagang kinuha na rin lang ganong concept. Pero before indulgences, magaling magsalita ang Pope during that time. Di ba? Gegera kayo, sige, kausapin kayo mga tao. Kakausapin niya, kailangan ng mga tao natin ng pera kasi gegera Makakalikom siya ng very influential ang Pope during that time. Kasi King Henry IV, na-trigger si King Henry IV nang binantaan siya ng Pope. No? Pinagbantaan ni Gregory, hindi ko maalala yung ano. Basta it's a Pope in Rome na binantaan ito si King Henry IV ng Germany. Kasi ang pinagkatalunan nila kung sino ba dapat taga-appoint ng emperor o ng king. Kasi ang nangyayari dati, kung sino ang i-appoint ng Pope, yun ang magiging king. Pero sabi nung king ngayon nung time na yun sa Germany, hindi pwede. Ako maglalagay ng Pope at i-appoint mo. No? Kaya ayaw ng Pope ng ganun. Direct tatalo sila ngayon. Very influential ang mga Pope during that time. Pag naglabas sila ng announcement sa tao, maniniwala talaga ang tao. Dahil for them, for people, Pope is, of course, vicarious filii. No? Ang kahalili ni Kristo. Yun ang pinangawa sa kanila na ang mga Pope ay equivalent na ni Kristo dito sa lupa ngayon. Yan ang pinamulat na tradisyon sa mga tao, which is a very big lie. Kaya yung mga hari nung time na kinakabahan Kaya pagdating ni Charlemagne, it sets a different story. Sobrang powerful ni Charlemagne. Even the Pope scares. Pero nagkaroon sila ng kasunduan. Kasi nga, alam ni Charlemagne, very influential ang Pope. Sige, ganito gawin natin. Ikaw papaupuin kong Pope dyan. I-ano mo ko. Kunwari, appoint o parang yung bang babasbasan. Pero siya rin na nagsabi sa Pope na basbasan siya. Diba? Very political ang dating. For the benefit of both parties. Appoint kita dyan, i-anoint mo ako. Para yung mga tao, uy, very holy kasi Pope ang nagdeklara. That's how the devil works, mga kapatid. And if many don't see this, ayun nakakalungkot. No? Andiyan sa lumabas na Protestantism na dinala ng maraming denominations ngayon. The message is very clear, mga kapatid. So come out of her, lumabas kayo sa sistema. They may be out of the traditions. Pero kailangan din yan lumabas sa sistema. The based system. The Catholicism, mga kapatid. We love these people inside the system, but we don't love the system that they are in. Ganun lamang kasimple kasi naging conception is pag nandiyan ka, Katoliko ka, wala ka na. Mali yun, mga kapatid. Kaya nga sinasabi lumabas kayo dyan. Ganun lang ang panawagan ng Biblia. Hindi kami ang nananawagan ba't ang Biblia. We're just uttering what the Bible is trying to say. And if they think na RCC lang ang kinakausap natin, hindi.
Even the denominations who think na nakalabas na sila, mga kapatid, sa mga ribulto lang sila nakalabas. But in the system, I don't think. Last time, meron akong kinomenta na post, no? Sabi ko, ano po ba yan? Pastor o pare? Kasi yung itsura niya, pare talaga, yung may mga ganun pa. Pastor po yan, kita nyo naman sa caption sabi niya. Okay, sabi ko, mukha kasing pare. Hindi nga nila siguro alam ang ibig sabihin ng sinusuot nilang sash That sash, mga kapatid, na sinusuot ng mga pare, it's a symbol of authority in the Catholic Church. Hindi ka pwede basta magsuot ng gano'n ng ordinaryong membro ka. Hindi ka pwede magsuot nun. Ang nagsusuot nun may mga katungkulan sa simbahan ng Katoliko. Si Luther nagsusuot niyan. Because he believe na being a Protestant, talagang siya, totoo naman siya talaga nag-ano niyan. Sa mga Protestant may mga ganyan It's a symbol of authority. Pero si Kristo, mga kapatid, hindi niya naging example yan. Kahit nga sa pananalangin sabi niya, in public, huwag kayong maging katulad ng mga na pag nananalangin talagang halos nagsisigawan, makita lang na nananalangin sila. Do it in private with you and the Lord alone. No? Ibig sabihin, humble lang. So, ibig sabihin ng mga lingkod ng Panginoon, dapat humble lang Hindi, yung iba, grabe Malalaman mo kung sino yung mga bigatin sa simbahan dahil sa mga, kung ano-ano mga, mamahaling mga sasakyan. Talagang, malalaman mo it will set apart the attendee to the authorities in the church Yun ang ibig sabihin nun. And these people don't understand these things. And they don't even bother knowing the truth. Dahil komportable na sila May establishment kami, aircon dito, may sasakyan kami. Provided kami, recognized kami ng municipality. Ano pang hingi namin? Ano mapapala namin sa end time message nyo? Okay na kami rito. Every election, pinupuntahan kami. Kilala kami. Mga kapatid. This is a very dangerous time that we're living in. And to have that kind of mindset, delikado yan. And I hope, maalala nila yung mga pinaninindigan nila kapag inaabot nila ang 5 months tormention in the Great Tribulation. I hope maalala nila itong mga bagay na ito. We're not condemning them. Actually, we're encouraging them to get out, come out of her. Because the Lord is preserving this thing that could help us to bring some remedy sa mga bagay na hindi natin maunawaan at maling pagkaunawa natin sa tagal ng panahon. Nandito na yung solusyon Nandito na yung gamot Iningatan na ng Espiritu ito. For a long time, ngayon nandito na ang mensahe. Malinaw na mensahe. But the thing is, will you take it? Nung sumasakit, I think it's Timothy, sinasabihan ni Pablo, pag sumakit ang tiyan ni Timothy, kung di ako nagkakamali, dahil sa kung ano man problema niya sa sikmura niya, kung hindi niya iinumin yung wine na may halong tubig, hindi siya gagaling Kaya pinalalahanan siya Hindi siya gagaling. Tayo the same thing. Marinig natin itong mga bagay na ito. Then, hindi natin bibigyan ng panahon. I don't think it can cause something na will make us worthy for the coming of the Lord. Sa pananampalataya, no doubt na yan. Pero pag naiwan ka sa rapture, mga kapatid, I don't know. Hindi ko na masasabi. So, very basic itong mga bagay na ito, mga kapatid. Hindi natin ito inaaral para makipagmagalingan, para masabi na, oy, progressive kami. Tayo,
advance end time tayo. Mga kapatid, kalokohan yung advance end time na yan. Para masabi mo lang na advance end time ka, gagawa ka ng programa na kapag ang ibang end time hindi nag-enroll sa programa mo, hindi mo masasabing advance end time. Kalokohan yan, mga kapatid. Gagawa ka ng programa, pero yung mga youth mo, ayoko na lang magsalita, mga kapatid. At the end of the day, at the end of conversation, useless programs made by men. Like, hindi ka nagpa-under, hindi ka advance end time. Kalokohan. No? Kalokohan yan. Again, the message is very clear. Very simple na paalala sa atin ito. How the devil works sa panahon natin na ito ngayon. Kung marami nag-iisip na, ay, ginagawa na, normal lang yan kasi, ang miyembro kasi nila mayayaman eh. Mga kapatid, think again. No? Think again. Ang mga miyembro pinagtatanggol pag yung mga pastor sila binabash dahil bago yung kotse, maganda yung hotel, binabash. Yung mga miyembro nakikipagtalo rin. Binabasa ko yung mga comment eh. Grabe. Brainwashed. No? Meaning, consciously, alam nila eh, bigay sila ng bigay of course. Dahil ang mensahe napakasimple. Kukurutin ng mensahe ang puso mo. Iiyak ka. Ang gagawin ng pastor, altar call, pagpe-pray ka. Hawakan ka sa ulo, babagsak ka. If you feel moved, anong kasunod? Tights na. No? Pero when it comes to understanding the words of the Bible, mga kapatid, hindi nila ako masisisi. I've been in denomination for a good long years. At alam ko kung ano sinasabi ko. Hindi sila pwede magmensahe na medyo matatamaan ang pride ng miyembro. Dahil subok na namin yan. May pastor na nagpilit. Ubus. Sama kami sa nagsialisan. Dahil mali na rin kasi. Mali na rin yung way ng simbahan. Talaga nag-alisan na rin kami. Mali na yung ginawa, pinangalandakan pa, pinagchismisan pa, yun. Ubus ang miyembro. Ubus pati ang simbahan. Wala na. Kanya-kanya na. So again, the message is very clear, mga kapatid. Huwag natin hayaan ma-damage ito. What this thing is trying to say, malinaw pinapakita sa atin ng Panginoon ang mga bagay ng Biblia. One example is, malinaw na sana ang Godhead mo ng tao na ito. And because nagpa-impluensya ka, hindi namin alam kung ano ang motibo. Material, pera, we don't know. Nagpa-impluensya ka, you let the pure and the clear understanding to be damaged dahil sa pagpapabaya. Just imagine sa tagal ng panahon iniingatan ito ng Espiritu. Ganun-ganun lang. No? Ganun-ganun lang. Dahil sa pakisama, dahil sa kung ano man ng motibo. Mo na, pare-pareho lang naman. Jehovah, siya yun eh. Sumablay na, mga kapatid. Problema ang dadalhin ng mga bagay na yan. So I hope malinaw sa atin ito. No, I want to keep this message, mga kapatid, hanggang joint fellowship sana, but the Lord, hindi natin pwedeng pigilin kung ano ang naisin ng Panginoon. But I believe the mercies of the Lord is new every morning. Marami pang papakita sa atin ng Panginoon. And He may be reserving a message sa panahon na yan na talagang magbe-benefit ang mga tagapakinig. And I hope na talagang ma-encourage din tayo. Huwag natin pighatiin ito. The revelation that we have, mga kapatid, hindi ito basta-basta nakikita, naunawaan ng marami.
And we're not saying this with bragging. We're saying this with all humility. Dahil kung hindi, wala naman ipapakita sa atin ng Panginoon. Kung pinagmamataas natin mga bagay na ito, hindi nga ako maano eh. Gusto mo, umatin ka sa ganito. Gusto mo, mag-debate tayo ganito. Kayo na lang. Kahit sabihin nila, wala ka, takot ka pala eh. E di kayo na, sa inyo na lahat ng tapang. It's not my thing. No? It's not my thing. Remember, the difference between the wise and the foolish is the understanding. If you understand na yung mga pagtitipo na yan has nothing to do of understanding the word of the Lord, mga kapatid, hindi mo pag-aaksayan ng panahon yan. Kasi wala naman talaga na-settle eh. Kung may nasi-settle kayo dyan, attend ako dyan. Eh wala namang nasi-settle. Ang gagawin natin dyan? Sayang ang panahon, sayang ang lakas, sayang ang effort. Doon na lang ako sa mga tao na kahit pa paano, kahit pa ilan-ilan eh, willing to listen to the truth. No? Kaya pag-pray natin itong pastor na ito na talagang panalangin natin na magkaroon siya ng genuine thirst, yung uhaw, no? na magkaroon sa kanyang puso. Now, this message can go a long way, but I believe God has supplied us with the thing na talagang kakailanganin natin. No? So, purihin ang Panginoon, yun lamang po nais ko ibahagi at bigay ko po pagkakataon sa ating pastor. Praise the Lord. Hallelujah.